Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng ating maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping balita, political sa ating bansa. And shout out po sa lahat ng OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. And may God bless us all. May God protect the Marcos administration from the evil forces, the likes of Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. So pag-usapan natin mga kababayan, no, yung ginawang pre-trial hearing dyan po sa ICC sa the Netherlands, na kung saan ang nag-represent po kay Digong doon sa chamber ay si Salvador Medialdea ba? No? Salvador ba pangalan yon? Yung dati niyang executive secretary at yung sumama po sa kanya. Kasi po, hindi po sumama yung common law wife ni Digong. Wala daw siyang passport. At the same time, hindi rin pinapasok doon yung inyong BP at si Harry Roque o si Robin Padilla. Nandun po sila mga kababayan. No? Biruin ninyo, no? Si Digong, nandun lang siguro sa kanyang Apartment B po sa kanyang selda. Kayo naman. At tanging si Medialdea lamang po ang nagbigay ng pahayag tungkol sa, alam nyo na, yung hindi tamang pagkakaaresto. Wala daw warrant of arrest. Sinasabi ni Medialdea na kinidnap daw po yung kanyang kliyente, no? At kung ano-ano pa, no? Sige, depensahan mo yan. Tama naman yan, no? Dahil nga, syempre siya ang counsel, dedepensa at dedepensahan niya ang amo niya. Kini-question nila yung pagkaka-aresto kay Digong. Biruin nyo, sinabi kidnapping and we are a sovereign state. Tingnan natin kung ano ang magiging hatol sa kanya. No, pero matagal pa po No, yung talagang hearing sinet ng September 23rd, 2025. So September, April, May, June, July, August, 6 months mga kababayan, ang tagal noon. So 6 months si Digong doon, no? Maganda naman ang kalagayan ni Digong. Yun nga lang si Digong, mga kababayan, natotolog. Nakita nyo nakapikit, hindi ko alam kung board na board po siya. Board na board si Digong. Paano? Hindi siya makapagsalita Hindi siya ang bida. First time si Digong, hindi siya ang bida. Kaya natutulog na lang, no? Alam nyo naman, may edad na yung matanda. No? Talagang sabi niya, parang ano na lang siya We are the world. We are... Tripping na lang si Digong natutulog na lang kaya natutulog ba o nagninilay-nilay na? Baka naman pinakinggan na ni Digong yung advice ni Trillanes sa kanya. Purify your soul. Magnilay-nilay ka na, Digong. Antindi mga kababayan para siyang yung sa we are the world. We are the children. Di po ba? Ayan At least nakita natin, no? May bago palang tawag kay Rodrigo Duterte. Sabi kasi nung yung pinaka-judge doon, sabi niya, Mr. Duterte, Mr. Duterte, silent E mga kababayan. Di ba Duterte? Sa kanya, Mr. Duterte, Duterte, hey you Duterte. Parang having, you are Duterte. Ayan at least napanood natin. Sandali lang Mga siguro, 45 minutes lang yun, no? Ako at least paano naintindihan ko. Pero, iginigiit ni Medialdea na kinidnap daw po. Patunayan na lang nila Medialdea at yung kanilang counsel, mga lawyers, kung paano kinidnap si Digong. So, ganon din po mga kababayan, nabanggit natin kanina na nandun yung kanyang anak, no? Na si Sara Duterte, si Harry Roque at si Robin Padilla, no? Siguro sumusuporta, no?
At di natin alam kung anong gagawin nila doon. Siguro moral support, no, para malaman kung anong gagawin. Pero ang tanong, maibabalik pa ba si Digong sa Pilipinas? May karapatan pa ba ang Pilipinas na ibalik si Digong, kunin si Digong sa ICC? Kasi yan po ang pinagtatalunan, di ba, mga kababayan? Isa o ilang mga petisyon, 4 yatang petisyon, no, ng mga kampo ni Digong, lalo na yung anak niya, si Kitty Duterte, si Pulong Duterte, nagsampo po sila ng petisyon para sabihan ng SC ang ICC na ibalik si Digong. Di po ba? Ano ang jurisdiction ng Supreme Court sa ICC? Papayag kaya ang ICC kung sakaling ang Supreme Court sabihin, "Hoy, ibalik nyo dito yung aming citizen." Ha? Dahil illegal nyong kinuha yan. Mali ang proseso. Di po ba? Kasi ano ang legality? Kung sakasakali man, susundin ba ng ICC kung sakaling sabi ng Supreme Court, "Oh, ibalik nyo, ha? Kailangan nyong ibalik dito si Rodrigo Duterte." Ano gagawin ng gobyerno natin? Kung sakaling sinabi ng Supreme Court, "Hey, President Bongbong Marcos, you have the obligation to return Rodrigo Duterte in our country. Bring him back." Ano gagawin ng administrasyon? O, kung sakaling hindi tatalima ang administrasyon, ano ang gagawin ng mga kampo ni Digong? Ano, pupunta sila sa ICC? Representa yung court decision sa atin ng Supreme Court? Di po ba? O, so yun ang magandang antayin natin, mga kababayan. At the same time, mga kababayan, nagdesisyon po ang Korte Suprema tungkol sa petisyon ng grupo nila Bato at nila Torion sa TRO para po hindi makaalis ng bansa si Digong during that time. Nilabas po nila. Deny. Oo, yan po yung kopya. Oh. Noon, nakita ko lang kanina. Denied po yung request nilang TRO. Eh wala naman na yan kasi ano pang iti-TRO mo? 'Di ba? Wala na yung tao. Hindi nyo napigilan, no? Yung immediate request to grant a TRO, hindi po napagbigyan. No, kasi too late na eh. Oh. Kumbaga hinarang pa nga nung mga kampo ni Digong eh. Sabi nga ni Medel Dia pala, through si General Torre, sinabi daw sa kanya ni Medel Dia na meron ng TRO na nilabas ang Supreme Court. Tapos yung mga kakampi nila sa labas, lalo na yung isa nilang senatorial candidate, sinabi rin na may TRO nga. Yung pala, ang nabasa lang nila, mga kababayan, actually lumabas nga yung decision na yon, yung unang decision ng Supreme Court, na kumbaga wala na si Digong eh. 'Di ba? Wala na si Digong eh. Nung nilabas na yung decision na deny eh, na hindi kaagad makapagbigay ng immediate TRO eh. Tapos sinundan, deny ulit. Talagang deny. Oh, 'di ba? Wala. Kaya pasensya. Ang ginawa nyo pa, nag-o-obstruct pa kayo ng justice. Kaya si Medel Dia, pinusasan ni Torre. Dahil ino-obstruct niya si Torre na basahan ng Miranda rights yung isakay sa eroplano. Kaya nga sabi ni Torre, hihilahin ko yan. Hihilahin ko yan. Talagang nagalit na si Torre. O di ba? Mga sinungaling yung kampo ni Digong. O, walang TRO. Bokya na, wala na yon. Kaya ang inaantay na lang nila, yung prayer nila, ay lumabas yung decision ng Supreme Court na in favor for them na ibalik si Digong sa Pilipinas. O, nga wala pa pong resulta yon. Wala pang nilalabas na decision ng Supreme Court. Ang tanong, kung nga ulit kanina, kung sakaling pumabor ang Supreme Court doon sa petisyon nila Duterte, nung mga anak niya, anong gagawin ng gobyerno? Di po ba? O ayan. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share.
Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.